Ako si Adan, isang binata na isinumpa ng kapalaran upang maging tagapagtanggol ng aming bayan. Hindi ko kailanman naisip na ang simpleng pamumuhay sa aming nayon ay magdadala sa akin sa landas ng pakikipagsapalaran at panganib. Mula sa pagkakataong iyon, ang bawat hakbang ko ay tila ba may nakatagong layunin. Isang umaga, habang naglalakad ako patungo sa kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang mga dahon ay tila bumubulong sa hangin, ang mga ibon ay biglang tumahimik, at ang lupa ay tila nag-vibrate sa ilalim ng aking mga paa. Nakaramdam ako ng takot, ngunit may bahagi sa akin na nagtulak sa akin upang ipagpatuloy ang aking paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang isang matandang diwata. Ang kanyang mga mata ay parang dagat na puno ng lihim, at ang kanyang boses ay tila bumabalot sa akin, nagpapakilala ng kapangyarihan na hindi ko pa naririnig. Adan, sabi niya, ikaw ay hinirang upang ipagtanggol ang iyong bayan laban sa mga puwersang nagtatangkang sirain ang inyong lahi. Hindi ko lubos maunawaan ang kanyang sinasabi. Ako'y isang simpleng mamamayan lamang, walang espesyal na kakayahan o kaalaman sa pakikipaglaban. Ngunit ang diwata ay matiyaga. Ipinaliwanag niya na ang dugo ng mga sinaunang tagapagtanggol ay dumadaloy sa aking mga ugat at panahon na upang magising ang kapangyarihan sa loob ko. Magsimula ka sa pag-aral ng lihim ng kalikasan, sabi ng diwata. Palakasin mo ang iyong kalooban at tanggapin ang mga aral ng nakaraan. Itinuro niya sa akin ang mga hakbang na kailangan kong tahakin, ang mga pagsubok na dapat kong harapin, at ang mga kaaway na maaaring sumalakay sa aming bayan. Sa aking pagbabalik sa nayon, hindi ko mapigilang mag-isip kung paano magbabago ang aking buhay. Paano kung hindi ko kayanin ang responsibilidad? Ang bigat ng hinaharap ay tila nakapatong sa aking balikat, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ang dating Adan, na walang pakialam sa mga bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili. Sa unang gabi ng aking bagong simula, nakaupo ako sa ilalim ng mga bituin. Sa aking pagninilay, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat, parang apoy na hindi ko mapuksa. Ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit hindi ko maiwasang magtanong, ano ang kapalaran na naghihintay sa akin? Paano ko matutunan ang mga lihim ng kalikasan? At paano ko haharapin ang mga puwersa ng kadiliman? Kinabukasan, sinimulan ko ang aking paglalakbay patungo sa bundok, kung saan matatagpuan ang mga sinaunang lihim. Kasama ko ang aking kaibigan na si Lira, isang matapang na dalaga na hindi natatakot sa panganib. Ngunit sa aming paglalakbay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang lumitaw ang isang nilalang mula sa dilim, isang halimaw na hindi ko pa nakikita. Naghahanap ng dugo at pagwasak. Ang mga mata ng halimaw ay kumikinang sa dilim, at ang kanyang mga pangil ay tila naglalaway sa pagnanasa. Walang pag-aalinlangan, hinila ko si Lira palayo, ngunit ang halimaw ay mabilis na sumugod patungo sa amin. Wala kaming sandata, wala kaming proteksyon, at sa isang iglap, naramdaman ko ang takot na bumalot sa aking katawan. Ngunit sa gitna ng aming takot, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay biglang umilaw, at isang kapangyarihan ang pumukaw sa aking kalooban. Ang halimaw ay nag-atras, tila nagulat, at sa sandaling iyon natanto ko na ang kapangyarihang ibinigay ng diwata ay nasa akin na. Ngunit paano ko ito gagamitin? Sa kabila ng aking pag-alinlangan, hindi ko matanggihan ang tawag ng kapalaran. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng punong balete, naramdaman ko ang kakaibang kilabot na bumalot sa paligid. Ang hangin ay tila bumibigat at ang liwanag ng buwan ay naging mapusayaw.
Nang biglang lumitaw ang diwata sa harapan ko, naalala ko ang kanyang mga salita. Ako ang napiling tagapagtanggol ng aking bayan laban sa mga puwersa ng kadiliman na unti-unting lumalapit sa aming kinasasakupan. Mula sa araw na ito, ikaw ay may kakayahan na hindi kayang pantayan ng karaniwang tao, sabi ng diwata. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan mo ay may hangganan. Sa bawat paggamit nito, may kapalit. Hindi ko lubos na maunawaan ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Sa mga susunod na araw, sinimulan kong sanayin ang aking sarili sa paggamit ng mga kakayahan. Sa tuwing itinutok ko ang aking isip sa isang layunin, nararamdaman ko ang enerhiya ng kalikasan na pumapaloob sa akin, nagbibigay ng lakas na hindi ko pa nararanasan. Isang umaga, habang naglalakad sa pampang ng ilog, may narinig akong sigaw mula sa kalayuan. Isang batang babae ang tumatakbo, humihingi ng tulong. Tulungan mo kami, may mga halimaw sa aming nayon. Ang kanyang pagmamakaawa. Agad akong tumugon, pinakawalan ang aking bagong natutunang lakas. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-agos ng enerhiya sa aking katawan. Ang lupa ay tila nag-iiba ng anyo sa ilalim ng aking mga paa. Pagdating ko sa nayon, nakita ko ang mga nilalang na gawa sa anino. Mga halimaw na may nakakikilabot na anyo. Nilalamon ang lahat ng kanilang madaanan. Hindi ko na inisip pa. Agad kong ginamit ang kapangyarihan ng hangin upang paliparin sila palayo. Ang mga halimaw ay nagmistulang mga abo sa hangin, ngunit alam kong babalik sila. Ang mga tao sa nayon ay nagpasalamat, ngunit may kaba pa rin sa kanilang mga mata. Nagsimula akong maglakbay sa iba't ibang bayan at nayon patuloy na hinahasa ang aking kakayahan. Sa bawat labanan, natutunan ko ang iba't ibang anyo ng kapangyarihan, ang lakas ng apoy upang sunugin ang kadiliman, ang kabutihan ng tubig upang linisin ang kasamaan, at ang tibay ng lupa upang protektahan ang mga walang laban. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nararamdaman ko ang unti-unting pagod sa aking kaluluwa. Ang kapangyarihan ay hindi libre. Bawat paggamit nito ay may kapalit na hindi ko lubos na mawari. Ang dating sigla sa aking mga mata ay unti-unting nababalot ng lungkot at pangamba. Isang gabi, habang nagpapahinga sa isang liblib na gubat, narinig ko ang bulong ng hangin. May hindi ka nais-nais na darating? Sabi ng tinig, tila nagmumula sa mismong kalikasan. Ang iyong kapalaran ay masalimuot kaysa sa iyong inaakala. Sa susunod na araw, nagpatuloy ako sa aking paglalakbay, patungo sa isang bayan na sinasabing may matandang mangkukulam na may alam tungkol sa sumpa ng kapangyarihan. Aking sinundan ng mga palatandaan, umaasa na makakahanap ng kasagutan. Pagdating ko sa bayan, tahimik ang paligid. Wala ni isang tao sa mga kalsada, tila ang buong lugar ay natutulog sa ilalim ng liwanag ng araw. Pumasok ako sa isang lumang bahay na may mga nakasabit na halaman sa pintuan. Sa loob, nakita ko ang matandang mangkukulam. Siya ay nakaupo sa sahig, tila hinihintay ang aking pagdating. Alam ko ang iyong hinahanap, sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay parang tanawin ng 1,000 taon. Ngunit bago mo makuha ang sagot, kailangan mo munang masaksihan ang iyong pinagmulan. Bigla niyang binuksan ang isang lumang aklat at sa pagbalik ng mga pahina, nakita ko ang mga larawan ng digmaan at kapayapaan ng mga bayani at mga halimaw ng mga sumpa at mga pagpapala. Hanggang sa isang larawan na nagpakita ng isang binata na kahawig ko, nakatayo sa ilalim ng punong balete kasama ang diwata. Nang biglang umihip ang hangin mula sa bintana, ang mga pahina ng aklat ay lumipad, ngunit isang pahina ang lumapag sa aking mga paa. Dito nakasulat ang mga salitang, ang sumpa ng tagapagtanggol ay hindi lamang kapangyarihan.
Ito ay ang pag-uugnayan sa mga nilalang na hindi mo pa nakikita. Naguluhan ako sa mga salitang iyon, ngunit bago ko pa man maisip ang kahulugan nito, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa likod ko. Nang lumingon ako, isang nilalang na gawa sa liwanag ang nakatayo, nakatingin sa akin. Ang diwata, ngunit sa anyo ng isang halimaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang aking tunay na laban ay hindi sa pisikal na mundo, kundi sa aking sariling puso. Ang aking paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit ang bawat hakbang ay may dala ng hindi inaasahang pagsubok. At sa kabila ng aking takot, alam kong kailangan kong harapin ang mga nilalang na ito, hindi lamang para sa bayan, kundi para sa aking sarili. Matapos ang aking pakikipagsapalaran sa kabundukan kung saan ako unang nakatagpo ng diwata, bumalik ako sa aming bayan bitbit ang kaalaman at kapangyarihang ipinagkaloob niya sa akin. Ngunit sa kabila ng aking bagong kakayahan, hindi ko may alis ang kaba sa aking dibdib. Alam kong hindi magiging madali ang tungkulin kong maging tagapagtanggol ng lahi. Sa bawat hakbang ko ay tila may bumubulong sa akin na may paparating na panganib. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa gilid ng ilog, naramdaman kong tila may kakaibang enerhiya ang hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsasayaw sa saliw ng malamig na simoy at sa kabila ng katahimikan, para bang may tinig na tumatawag sa akin mula sa kalikasan. Ikaw na hinirang, pakinggan mo ang aming panawagan. Ito ang mga salitang paulit-ulit na pumapasok sa aking isipan. Nang sumunod na araw, nagising ako na may kakaibang pakiramdam, parang may hindi magandang mangyayari. Tinipon ko ang aking lakas at nagdesisyong bisitahin ang matandang manghuhula sa dulo ng baryo. Kilala siya sa aming lugar bilang tagapagsalita ng mga engkanto at nilalang ng kalikasan. Nang makita niya ako, agad niyang sinabi, "Ikaw ang binatang hinirang, hindi ba? Isang sumpa ang nakaambang bumalot sa ating bayan." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin, Lola Iska?" Tanong ko. Isang sinaunang puwersa ang nagising. Ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa kalikasan mismo, at ito'y nagdadala ng sumpa sa mga hindi karapat-dapat. Sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ngunit mayroon kang kakayahan na pigilan ito, subalit kailangan mong malaman na ang sumpang ito ay may presyo. Labis akong nag-isip sa mga sinabi ni Lola Iska habang bumabalik ako sa aming tahanan. Hindi nagtagal, dumating ang araw na kinatakutan namin. Ang kalangitan ay biglang dumilim at ang lupa ay nanginig. Ang mga tao sa aming bayan ay nagtakbuhan sa takot, habang ang mga puno ay tila nabubuhay at unti-unting bumubuwal. Ang ilog ay nag-uumapaw at nagdadala ng mga batong tila mga higante. Sa gitna ng kaguluhan, biglang sumulpot ang diwata. "Ito ang sumpa ng kalikasan," sabi niya sa akin. "Ang iyong tungkulin ay hindi lamang ipagtanggol ang iyong bayan, kundi ang balansehin din ang kapayapaan sa pagitan ng tao at ng kalikasan." Hindi ko alam kung saan ko huhugutin ang lakas, ngunit naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Isang apoy na tila nagbibigay liwanag at lakas sa aking buong pagkatao. Paano ko ito gagawin? Tanong ko sa diwata. "Pakinggan mo ang tinig ng kalikasan," sagot niya, at sumuko sa kalooban nito. Isinara ko ang aking mga mata at sinubukang maramdaman ang mundo sa paligid ko. Sa aking isipan, narinig ko ang mga bulong ng hangin, ang agos ng ilog, at ang kaluskos ng mga dahon. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata at nakita ko ang mga elemento ng kalikasan na bumubuo ng isang malaking nilalang sa aking harapan. "Ikaw ang tagapamagitan," sabi ng nilalang na binubuo ng hangin, lupa at tubig. "Ngunit upang maibalik ang balanse, kailangan mong isakripisyo ang isang bagay na mahalaga sa iyo."
pumintig ang aking puso sa takot at pag-aalinlangan. Ano ang kaya kong isakripisyo para sa bayan? Sa aking pag-iisip, isang imahe ng aking pamilya ang pumasok sa aking isipan. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga yakap sa mga oras ng pangangailangan. Alam kong hindi ko sila kayang iwanan, ngunit alam ko rin na wala akong ibang pagpipilian kundi ang magsakripisyo para sa kapakanan ng nakararami. Sa pag-aakalang iyon, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang nilalang ng kalikasan ay naglaho at naiwan akong mag-isa sa gitna ng pagkawasak. Ngunit alam kong hindi ako nag-iisa. Ang diwata, ang kalikasan, at ang espiritu ng aking bayan ay nasa aking tabi. Subalit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang hindi maalis. Ano ang magiging halaga ng pagsasakripisyo kong ito? Sa aking pakikipagsapalaran, hinarap ko ang aking kinatatakutan, ngunit nakatayo pa rin ako sa harap ng isang malaking pagsubok, ang pag-unawa, sa tunay na kapalit ng aking sinumpaang tungkulin. Sa pagtatapos ng araw na iyon, isang sikat ng araw ang nagbigay liwanag sa madilim na kalangitan. Ngunit alam kong ito'y panandalian lamang. Sa kabila ng tagumpay na aking nakamit, isang bagong panganib ang nagsisimulang bumuo sa abot tanaw. Ang tunay na labanan ay nagsisimula pa lamang. At sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw. Isa akong tagapagtanggol, ngunit isa rin akong tao na may puso at damdamin na handang magsakripisyo para sa bayan. Ngunit handa nga ba akong harapin ang susunod na kabanata ng aking kwento? Sa pagkakaalam ko, ang mga diwata ay pinili ako upang maging tagapagtanggol ng aming bayan. Isang mabigat na responsibilidad na tila nakatadhana sa akin mula pa noong ako'y isilang. Sa kabila ng aking mga takot at pag-aalinlangan, hindi ko maitatanggi ang pag-aalab ng damdamin tuwing iniisip ko ang aking misyon. Ngunit sa panibagong umaga na ito, na puno ng alingasngas ng digmaan sa paligid, naramdaman ko ang bigat ng sumpa na isiniksik ng mga diwata sa aking kaluluwa. Nariyan na sila, bulong nilakan ang matalik kong kaibigan, habang nakatayo kami. Sa gilid ng burol na tanaw ang ilog ng dugo. Sa kabila ng pangalan nito, ang ilog ay karaniwang mapayapa at puno ng buhay. Ngayon, tila ito'y nagbabadyang maging tunay na dugo sa inaasahang labanan. Alam mo bang hindi na tayo maaring umatras? Tanong ko kay Lakhan. Pilit binubuksan ng mga mata sa liwanag ng bagong umaga. Minsan naiisip ko kung bakit ako ang pinili ng mga diwata. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinapik niya ang balikat ko, isang simpleng kilos na puno ng kahulugan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang mga kalaban, ang mga nilalang mula sa madilim na kagubatan, ay naglalakad papunta sa amin. Ang kanilang hakbang ay ritmikong kumakalabog sa lupa. Bawat isa'y nagdadala ng ingay na nagbabadya ng panganib. Sa bawat hakbang, ang hangin sa paligid ay tila nagiging mas mabigat. Handa ka na ba, Kael? Tanong ni Lakan, gamit ang pangalan na ibinigay sa akin noong bata pa ako. Isang pangalang tila minarkahan ng aking kapalaran. Tumango ako. Handa na ako. Para sa bayan, para sa pamilya, para sa mga pangarap. Habang patuloy ang paglapit ng mga kalaban, kinailangan kong paalalahanan ang aking sarili ng mga aral ng mga diwata. Ang kapangyarihang ibinigay nila sa akin ay hindi basta-basta, ngunit walang saysay kung hindi ko ito gagamitin ng tama. Ang mga salitang binitiwan nila sa akin ay tila bumabalik sa aking isipan. Ang iyong puso ang susi, Kael. Laging sundin ang tibok nito. Sa pag-aalala ng mga salitang ito, sinimulan kong i-activate ang kapangyarihan sa loob ko. Ang hangin ay biglang naging malamig at ang paligid ay tila kumikinang. Nararamdaman ko ang enerhiya na dumadaloy sa akin.
Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito'y tama. Mga kasama, sigaw ko sa mga mandirigma sa likod ko. Ito ang sandali na pinakahihintay natin. Ipakita natin sa kanila ang lakas ng ating bayan. Sa ngalan ng ating mga ninuno. Sa isang iglap, nagsimula ang labanan. Ang mga espada ay kumikislap sa liwanag ng araw at ang mga pana ay lumilipad sa ere. Ang tunog ng mga kalaban ay hindi nagpatinag sa amin. Sa bawat hakbang na ginawa ko, ang lupa sa paligid ko ay tila sumasayaw sa ilalim ng aking mga paa. Isang senyales na ang kapangyarihan ng mga diwata ay nasa akin. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pinuno ng mga kalaban. Isang nilalang na may anyong tao, ngunit may mga mata na puno ng kadiliman. Alam kong siya ang dapat kong harapin. Nagtungo ako sa kanya. Ang aking mga hakbang ay puno ng determinasyon. Ngunit habang papalapit ako, naramdaman ko ang hangin na tila bumibigat. Ang paligid ko ay nag-iba at ang mga mandirigma sa aking likuran ay tila nawala. Nasa ibang dimensyon ako, isang lugar na puno ng misteryo at panganib. Kael, isang boses ang bumungad sa akin. Hindi mo kami matatalo. Ang nilalang na aking hinaharap ay nagsimulang magbago. Ang anyo nito ay lumabo at bigla itong naging isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Lakan. Hindi ko alam kung bakit ako narito, Kael, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Ngunit kailangan mo akong talunin para makabalik. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila bumagsak sa akin. Ang matalik kong kaibigan, ang taong aking pinagkakatiwalaan, ay nasa harap ko bilang kalaban. Hindi ko alam kung ito'y isang panaginip o isang bangungot na dulot ng sumpa. Anong nangyayari, Lakan? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagkalito. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang paligid ay biglang lumiwanag. At ako'y bumalik sa labanan. Sa harap ko, ang tunay na pinuno ng mga kalaban, hindi si Lakan, kundi ang nilalang na puno ng kadiliman. Ang twist ng sitwasyon ay nagbigay ng bagong sigla sa akin. Alam kong hindi ko ito dapat pagdudahan. Nasa akin ang kapangyarihan at gagamitin ko ito para sa bayan. Ngunit sa likod ng aking isip, ang imahe ni Lakan ay nananatiling nakatatak. Paano kung ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa mga kalaban, kundi laban sa aking sariling mga pag-alinlangan? Sa pagsisimula ng araw, ang liwanag ng umaga ay tila isang pag-asang bumabati sa akin. Ngunit sa kabila ng maliwanag na sinag, madilim ang aking isip. Alam kong hindi na maaaring magpatuloy ang ganitong kalagayan. Kinailangan kong harapin ang aking kapalaran bilang tagapagtanggol ng bayan, isang tungkuling isinumpa sa akin ng diwata. Nang gabing iyon, habang tinatanaw ko ang mga bituin, ramdam ko ang kanilang katahimikan. Parang may lihim silang ibinubulong na hindi ko marinig. Nang biglang bumukas ang pintuan ng aking silid, isang matandang lalaking may maputing balbas ang pumasok. Siya si Mang Agor, ang albularyo ng aming baryo. May balita ako para sa iyo, anak, wika niya habang sinasara ang pintuan. Ano yon, Mang Agor? Tanong ko, puno ng pag-aalala at kuryosidad. Huwag kang magugulat, pero may nabuhay na nilalang sa kagubatan. Isa itong nilalang na matagal nang hindi nakikita. Ang aswang. Ang pagbanggit ni Mang Agor ng salitang aswang ay nagdulot ng kilabot sa akin. Sa aming mga alamat, isa itong nilalang na nangangain ng tao, may kakayahang magbago ng anyo at maghasik ng lagim sa gabi. Dapat mo itong hanapin at pigilan bago pa lalo pang maghasik ng takot sa ating bayan. Dagdag niya, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang ganitong klasing nilalang. Ngunit sa kabila ng pangamba, naroon ang tawag ng tungkulin. Kaya't nagpasya akong maghanda. Kinuha ko ang espadang ibinigay sa akin ng diwata,
Isang armas na may kakayahang tumagos sa balat ng kahit anong nilalang. Kinabukasan, naglakbay ako patungo sa pusod ng kagubatan. Ang hangin ay tila nagbabadya ng panganib at ang mga puno ay parang mga nagmamasid na saksi. Sa paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Tila may mga mata sa bawat sulok na nagmamatiyag. Bigla, sa isang kisap mata, isang anyo ang lumitaw sa aking harapan. Isang babae na may mahahabang buhok at mapupungay na mga mata. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Ikaw ang hinihintay ko, sabi ng babae, ngunit ang kanyang boses ay malamig at may halong panguuyam. Nagulat ako. Hindi ko siya kilala, ngunit tila alam niya ang tungkol sa akin. Sino ka? Tanong ko, habang mahigpit na hawak ang espada. Ako si Isang, ang aswang na kinatatakutan mo. At ako ang dahilan kung bakit ka narito. Sagot niya habang unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay naging kasing itim ng gabi. At ang kanyang mga kuko ay humaba na parang mga espada. Sa sandaling iyon, alam kong ang labanang ito ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin sa kalooban. Kailangan kong gamitin ang lahat ng aking lakas at tapang. Sinugod ko siya gamit ang armas ng diwata. Ang espada ay nagningning sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila nagbabanta ng kapangyarihan. Ngunit si Isang ay mabilis at maliksi. Tumalon siya palayo, nakaiwas sa aking atake. Ngumiti siya na parang alam niyang siya ang may bentahe. Hindi mo ako matatalo, binata. Ako ang isinumpa upang maging bahagi ng kadiliman. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam kong ang aking misyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Kaya't patuloy akong lumaban gamit ang lahat ng aking natutunan mula sa diwata. Sa gitna ng laban, naramdaman ko ang kakaibang pagdaloy ng enerhiya mula sa espada. Tila may bumubulong sa akin, isang pahiwatig na puno ng pag-asa. Ang espada ay hindi lamang para sa pisikal na laban, kundi para rin sa espiritual. Sabi ng tinig ng diwata sa aking isipan. Sa sandaling iyon, nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Sinubukan kong gamitin ang kapangyarihang iyon upang makapasok sa isip ni Isang, upang maunawaan ang kanyang pinagmulan at kahinaan. At doon ko nakita ang kanyang nakaraan. Si Isang ay dating isang tagapagtanggol ng kanyang sariling bayan. Ngunit siya ay isinumpa matapos niyang ipagkanulo ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang puot ay nagmula sa kawalan ng pagtanggap at pag-unawa ng kanyang mga tao. Sa pag-alam sa kanyang kwento, nagkaroon ako ng ideya. Hindi kita lalabanan, sabi ko kay Isang, habang ibinaba ang aking espada. Alam kong may pagkakataon ka pang makabawi. Hindi ka isinumpa para maghasik ng lagim, kundi para hikayatin ang pagbabago. Ang mga mata ni Isang ay nagbago mula sa puot patungo sa pagkalito. Alam kong naantig ko ang kanyang puso. Ngunit sa likod ng kanyang pagkalito, may isang anino ang lumitaw. Isang nilalang na mas malaki, mas madilim, at mas nakakatakot. Ito ang tunay na kalaban, bulong ng diwata sa aking isipan. Ang anino ng kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, alam kong ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na kalaban ay hindi si Isang, kundi ang puwersang nasa likod ng kanyang sumpa. At sa pagharap sa bagong panganib, naroon ang hamon na makakapagbago sa aking kapalaran. Sa paglipas ng mga araw, lalo kong nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa akin ng diwata. Ang bawat hakbang ko ay tila may kalakip na panganib, at ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga lihim na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa bawat pook na aking nararating, nararamdaman ko ang pagigting ng kadiliman na unti-unting bumabalot sa aming bayan. Isang gabi, habang ang buwan ay saksi sa aking pagninilay sa gilid ng pampang,
Narinig ko ang isang kakaibang tunog, isang awit na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang bawat nota ay puno ng lungkot, parang awitin ng isang kaluluwang nawawala. Hindi ko maikakaila ang tawag nito sa akin. Mula sa likod ng mga puno ay lumitaw ang isang matandang lalaki. Ang kanyang katawan ay baluktot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ikaw ba ang hinirang ng diwata? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng malamig na hangin. Opo, sagot ko. Hinahabol ang aking hininga sa takot at pagtataka. Sino po kayo? Huwag kang matakot, binata, sabi niya habang siya'y unti-unting lumapit. Ako si Mang Cardo, tagapangalaga ng mga lihim ng ating bayan. Nais kong ipabatid sa iyo ang isang bagay na matagal na naming itinatago. Nag-alinlangan ako, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbibigay ng katiyakan. Sumama ako sa kanya, patungo sa isang kuweba na nakatago sa likod ng mga talahib. Sa loob nito ay may mga sinaunang ukit na waring kwento ng nakaraan. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng laban ng liwanag at dilim ng mga bayani at ng mga nilalang ng kadiliman. Ang digmaan ng liwanag at dilim ay hindi pa tapos, binata, sabi ni Mang Cardo, habang itinuturo ang isang ukit na nagpapakita ng isang binata na may hawak na espada, katulad ng sa akin. Ngunit may isang lihim na dapat mong malaman. Ang kapangyarihang taglay mo ay hindi lamang biyaya, kundi sumpa rin. Nanlamig ang aking pakiramdam. Sumpa? Paano? Ang kapangyarihang taglay mo ay nagmumula sa kadiliman din. Paliwanag niya. Ang espada mo, ang simbolo ng iyong kapangyarihan, ay may bahagi ng kadiliman na maaaring lamunin ng iyong kaluluwa kung hindi mo ito matutunan kontrolin. Naguluhan ako. Ang espada, na akala ko'y aking tagapagtanggol, ay may dala palang panganib sa akin. Paano ko ito makokontrol? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May isang pagsubok na kailangan mong ipasa, sagot ni Mang Cardo. Isang pagsubok na magbubukas sa iyong mga mata sa tunay na kalikasan ng iyong kapangyarihan. Kailangan mong harapin ang iyong sariling anino. Matapos ang mga salitang iyon, biglang bumukas ang isang lagusan sa loob ng kuweba. Ang lagusan ay puno ng itim na usok, tila isang pintuan patungo sa isang mundo, nakakaiba sa aming kinagisnan. Walang alinlangan, pumasok ako sa loob, dala ang pagnanasa na malaman ang katotohanan. Sa loob ng lagusan ay nakatagpo ko ang aking sarili sa isang malawak na kapatagan, kung saan ang langit ay kulay dugo at ang lupa ay puno ng mga patay na puno. Sa kalagitnaan ng kapatagan ay nakatayo ang isang figura na katulad ko, ang aking anino. Ito ay may hawak ding espada, ngunit ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at poot. Ikaw ang bumabagabag sa akin, sabi ng figura, ang kanyang tinig ay parang kulog sa kalangitan. Ikaw ang aking kahinaan. Anino ko, kailangan kitang makilala, tugon ko. Bagamat nanginginig ang aking tinig. Kailangan kong malaman ang iyong lihim upang magtagumpay. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, ngunit ang bawat salita ay tila isang labanan. Ang kanyang mga tanong ay palaging puno ng paghamon, at ang kanyang mga sagot ay puno ng kasinungalingan. Sa unay hindi ko siya maintindihan, ngunit unti-unti kong napagtanto na ang kanyang puot ay bunga ng takot. Takot na hindi ako magiging sapat para sa laban na darating. Sa gitna ng aming pagtatalo, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang lupa ay nagsimulang umuga, at ang hangin ay puno ng mga bulong na nagmumula sa dilim. Ang anino ko ay unti-unting naglalaho, ngunit bago pa man siya tuluyang maglaho, iniwan niya ang mga salitang ito. Ikaw ang susi sa pagkakaisa ng liwanag at dilim. Nang bumalik ako sa kuweba, si Mang Cardo ay wala na.
Ang mga ukit sa dingding ay naglaho, at ang kuweba ay tila isang pangkaraniwang kuweba na lamang. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng mga palatandaan, alam kong may bagong misyon akong haharapin, ang pagkakaisa ng liwanag at dilim. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, ngunit ang mga salitang iniwan ng aking anino ay naging gabay ko. Sa aking pag-alis sa kuweba, ramdam ko ang bagong simula ng aking paglalakbay. Isang simula na puno ng pag-asa at panganib. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Paano nga ba magiging susi ang isang isinumpa? Ang sagot ay isang misteryo na kailangan kong tuklasin, ngunit alam kong ito ang magiging susi sa tagumpay ng aking bayan. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng buwan, ako'y naglakbay patungo sa pusod ng kagubatan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa akin ng diwata. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking puso, batid kong hindi ako maaring umatras. Ang aking bayan ay umaasa sa akin, sa aking lakas at tapang, upang maipagtanggol laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa loob ng maraming taon, ang mga kwento ukol sa mga nilalang mula sa kabilang mundo ay naging bahagi na ng aming kultura. Mga kwentong puno ng misteryo at panganib. Ngunit ngayon, ako mismo ang nasa gitna ng kwentong ito. At ang bawat hakbang ay tila isang pagtuklas sa bawat lihim na itinatago ng kagubatan. Habang patuloy ang aking paglalakbay, narinig ko ang bulong ng hangin na tila may nais iparating. Ang mga dahon ay nag-uusap, ang mga sanga ay sumasayaw, at ang mga anino ay tila may sariling buhay. Sa kalagitnaan ng kagubatan, ako'y nakarating sa isang maliit na clearing, kung saan naroon ang isang matandang puno na may kakaibang anyo. Ang puno ay tila lumana, ngunit sa kabila ng kaniyang edad, may likas itong kagandahan na hindi ko maipaliwanag. Dito, naramdaman ko ang presensya ng diwata, isang enerhiyang pumapaloob sa akin, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Mula sa kawalan, ang diwata ay nagpakita sa aking harapan. Siya'y may anyong mabining liwanag, na tila isang bituing bumaba mula sa langit. Ang kaniyang mga mata ay puno ng karunungan, at ang kaniyang tinig ay tila agos ng tubig na nagbibigay kapayapaan sa bawat nakikinig. Ikaw, hinirang na tagapagtanggol, ay nararapat malaman ang lihim ng iyong kapalaran, sabi ng diwata. Habang siya ay palapit sa akin, ngunit sa bawat lihim na iyong matutuklasan, may kalakip itong panganib. Tumango ako bilang tanda ng aking pagsang-ayon. Alam ko ang panganib na dala ng aking misyon, ngunit ang pagnanais na ipagtanggol ang aking bayan ay mas malakas pa kaysa sa aking takot. Sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng matandang puno, naroon ang unang palatandaan. Patuloy niya. Ngunit mag-ingat ka, sapagkat ang iyong kaaway ay hindi basta-basta. Sa kabila ng babala ng diwata, ako'y nagpatuloy. Sa ilalim ng matandang puno, aking natagpuan ang isang kakaibang ukit sa lupa, isang simbolo na hindi ko pa kailanman nakita sa aking buong buhay. Ang simbolo ay tila isang bahagi ng mapa, isang pahiwatig patungo sa lihim na daan. Ngunit sa oras na aking hinipo ang ukit, biglang bumukas ang lupa at ako'y nahulog sa isang madilim na lagusan. Sa aking pagbagsak, naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok sa aking baga. Ang lagusan ay tila walang katapusan at ang dilim ay tila walang hanggan. Ngunit sa aking pagbagsak, may naramdaman akong kakaiba. Isang presensyang hindi ko inaasahan. Ang aking puso ay mabilis na tumibok at sa isang kisap mata, ako'y nakarating sa isang lugar na puno ng liwanag. Ang lugar na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang mga pader ay gawa sa kristal at ang kisami ay puno ng kumikislap na mga bituin. Sa gitna ng silid, naroon ang isang altar na may kakaibang anyo. Dito, aking natagpuan ang isang libro.
Isang lumang libro na tila puno ng mga lihim ng mundo. Sa aking paglapit, ang libro ay biglang bumukas at ang mga pahina ay nagsimulang magliwanag. Ang mga simbolo ay nagkaroon ng buhay at ang mga kwento ay tila nabuhay sa aking harapan. Ngunit sa gitna ng aking pagtuklas, narinig ko ang isang tinig, isang pamilyar na tinig na tila nagmula sa aking nakaraan. Ikaw, tagapagtanggol, ay hindi nag-iisa, sabi ng tinig. May mga lihim na hindi mo pa natutuklasan, at ang pinakamalaking lihim ay narito sa iyong harapan. Ang aking puso ay naguluhan. Sa gitna ng aking misyon, naramdaman ko ang presensya ng isang taong mahalaga sa aking buhay. Isang taong matagal ko nang hindi naririnig. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang anyo. Isang anyo na tila mula sa aking mga alaala. Siya'y ang aking ama, na matagal nang nawala. Ngunit bago ko pa man siya makausap, ang libro ay biglang nagsara at ang liwanag ay naglaho. Ako'y naiwan sa gitna ng dilim na may katanungan sa aking isipan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit ang aking ama ay naroon sa gitna ng mga lihim ng kagubatan? Sa kabila ng aking pagkalito, alam kong kailangan kong magpatuloy. Ang kwento ay hindi pa tapos at ang aking misyon ay hindi pa nagtatapos. Ngunit sa aking puso, ang tanong ay patuloy na bumabalik. Ano ang lihim ng diwata at paano ito kaugnay sa aking ama? May mga puwersa sa likod ng lahat ng ito at ako'y nagpasya na hindi ako susuko hanggang sa aking malaman ang katotohanan. Sa dilim, ako'y nagpatuloy at ang aking kwento ay nagsimula pa lamang. Ang gabing iyon ay tila binabalot ng misteryo. Ang liwanag ng buwan ay pilit na tinatabunan ng makakapal na ulap na parang may nais itong itago sa akin. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi karaniwan. Parang may kakaibang sigaw ang bawat ihip nito, mga babala, na hindi ko pa kayang unawain. Habang naglalakad ako sa madilim na kagubatan, ang bawat hakbang ay tila mas lumalalim ang aking paghinga. Ang pakiramdam ko'y hindi lang mga punot dahon ang naririto, may iba pa. Nasa likuran ko ang mahiwagang espadang iniwan ng diwata, ang espada ng silangan, na siyang naging kasama ko sa bawat laban mula nang tanggapin ko ang sumpa. Ngunit ngayon, hindi sapat ang talas nito upang pakalmahin ang kaba sa puso ko. Ang misyon ko ay malinaw, hanapin ang kalasag ng liwanag, isang makapangyarihang sandata na sinasabing kayang talunin ang sinumang nilalang ng kadiliman. Ayon sa diwata, ito ang susi sa pagtatanggol sa bayan laban sa paparating na hukbo ng mga anino. Ngunit ang kalasag ay nakatago sa lugar na tinatawag na bundok ng walang hanggan. Isang lugar na, ayon sa alamat, sinuman ang pumasok ay hindi na makalalabas. Sa aking paglalakbay, narating ko ang paanan ng bundok. Ang lupa rito'y tila nababalot ng itim na abo. At ang hangin ay amoy na susunog na kahoy. Sa gitna ng tanawin, isang napakalaking pintuan ang nakatayo, gawa sa bato, puno ng ukit ng mga sinaunang simbolo. Ang pintuan ay naglalabas ng kakaibang liwanag na humahalo sa kadiliman ng paligid. Nilapitan ko ito at naramdaman ko agad ang bigat ng sumpa na bumabalot sa lugar. Ang bawat hakbang ko'y parang may gumuguhit sa aking kaluluwa. Sa pintuan, may nakaukit na babala. Ang sinumang maghangad ng kalasag ay magbabayad ng pinakamataas na halaga. Ang tapang ay susubukin, ngunit ang puso ang huhusgahan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng pinakamataas na halaga, ngunit wala akong oras para magdalawang isip. Ang bayan ay nasa peligro at ang bawat saglit na nasasayang ay dagdag na oportunidad para sa kadiliman na lumakas. Hinawakan ko ang pintuan at sa sandaling iyon, isang matinding puwersa ang bumalot sa akin. Ang aking katawan ay tila hinigop ng liwanag at nang magmulat ako ng mata,
nasa loob na ako ng isang kakaibang mundo. Ang bundok ay nagbago. Hindi na ito tila isang lugar ng kadiliman, ngunit isang malawak na kaharian na puno ng mga kristal na kumikislap. Ang mga kristal ay umaawit at ang kanilang musika ay parang tinig ng mga diwata. Sa gitna ng kaharian, naroon ang kalasag ng liwanag, nagniningning, nakapatong sa isang altar na gawa sa purong ginto. Ang disenyo nito'y hindi ko maipaliwanag. Parang nagbabago ito depende sa kung paano ko ito tinitingnan. Minsan, tila isa itong simpleng kalasag. Minsan, parang isang pintuan patungo sa ibang mundo. Ngunit bago ko pa man maabot ang altar, isang nilalang ang lumitaw mula sa anino. Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan. Isang halimaw na may 6 na mata. Bawat isa'y naglalabas ng itim na apoy. Ang kanyang katawan ay napalilibutan ng mga bakal na tanikala. At ang kanyang tinig ay parang alingawngaw ng libu-libong nagdurusang kaluluwa. Hindi mo makukuha ang kalasag, sabi niya, habang ang kanyang mga matay nag-aalab. Ang sumpa ay sinimulan na, at ang halaga ay hindi mo kayang bayaran. Hinawakan ko ang espada ng silangan, ngunit bago pa man ako makagalaw, ang halimaw ay nagpakawala ng isang matinding puwersa. Ang lupa ay yumanig at ako'y napaatras. Ang kanyang lakas ay higit pa sa inaasahan ko. Napagtanto ko na hindi sapat ang espada upang talunin siya. Ang laban ay hindi lang pisikal. May mas malalim na koneksyon ng halimaw sa lugar na ito at tila nakatali siya sa mismong kalasag. Habang patuloy ang halimaw sa pag-atake, naramdaman ko ang isang kakaibang enerhiya mula sa altar. Ang kalasag ay tila tumatawag sa akin, ngunit hindi sa paraan na inaasahan ko. Hindi ito simpleng sandata na maaari kong kunin. Kailangan kong mabuksan ito. Ang mga salita ng babala sa pintuan ay bumalik sa aking isipan. Ang tapang ay susubukin, ngunit ang puso ang huhusgahan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang ibig sabihin. Ang laban ay hindi tungkol sa lakas, kundi sa kakayahan kong magtiwala sa sarili kong layunin. Hinayaan ko ang espada na mahulog mula sa aking kamay. Tumayo ako ng tuwid, at sa kabila ng halimaw na papalapit, isinara ko ang aking mga mata. Ang puso ko'y pinuno ko ng alaala ng aking bayan. Ang mga tao, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang tiwala sa akin. Biglang, isang liwanag ang bumalot sa akin. Ang kalasag ng liwanag ay lumipad mula sa altar at dumiretso sa aking mga kamay. Ang sandaling iyon ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko pa naramdaman. Ngunit bago ko pa man magamit ang kalasag, biglang nawala ang lahat. Ang halimaw, ang kaharian, ang altar. Nagmulat ako ng mata at ako'y nasa ibang lugar, isang lugar na hindi ko pa nakikita. Naroon ang isang babae, nakasuot ng itim na balabal at ang kanyang mga mata ay parang 2 bituin na nagliliyab. Binata, sabi niya, habang nakangiti ng malamig. Ang sumpa ay hindi patapos. Ang kalasag ay hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya. Sino siya? At bakit parang kilala niya ako? Ang puso ko'y napuno ng takot at tanong. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid at ang mundo ay naging ganap na kadiliman. Sa aking paglalakbay bilang tagapagtanggol ng lahi, madalas kong nadarama ang bigat ng responsibilidad na ipinataw sa akin ng diwata. Hindi biro ang maging tagapagtanggol ng bayan. Minsan, ang mga gabi ay nagiging tila walang hanggan at ang mga araw ay puno ng pagsubok. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, nananatili akong matatag. Pinanghahawakan ang liwanag ng pag-asa na siyang nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ang laban. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa masukal na kagubatan ng Kalatong, naramdaman kong may kakaibang enerhiyang bumabalot sa paligid.
Ang hangin ay tila may dalang bulong ng mga kaluluwang ligaw at ang mga anino ng puno ay nagmistulang mga halimaw na handang sumalakay. Sa kabila ng takot na unti-unting sumisiksik sa aking dibdib, pinilit kong maging kalmado. Alam kong bahagi ito ng aking pagsasanay bilang tagapagtanggol. Sa kalagitnaan ng kagubatan, natagpuan ko ang isang lumang kubo. Ang mga dingding nito ay gawa sa mga kahoy na mistulang kinalawang na ng panahon at ang bubong ay may mga siwang na sinisilip ng malamlam na buwan. Sa kabila ng kakaibang anyo nito, may kung anong puwersang nagtutulak sa akin na pumasok. Sa loob ng kubo, ang liwanag ng buwan ay sapat lamang upang makita ko ang mga lumang kagamitan na tila ba'y matagal nang iniwan. Gayunpaman, isang bagay ang pumukaw sa aking interes. Isang lumang salamin sa sulok ng silid. Ang salamin ay may kakaibang ningning at sa kabila ng alikabok na bumabalot dito, tila may kung anong mahiwagang enerhiya ang nagmumula rito. Lumapit ako sa salamin at sa paglapit ko ay may narinig akong tinig. Isang tinig na pamilyar, ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito narinig. Ikaw ba ang hinirang ng diwata? Tanong ng tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng salamin. Opo, ako nga, sagot ko. Pilit na iniintindi ang nangyayari. Sino ka? Ako ay isang anino ng nakaraan, isang bahagi ng mundong minsang inangkin ng liwanag. Tugon ng tinig. Ngunit ngayon, ako'y nasadlak sa kadiliman. Bago pa man ako makapagtanong muli, biglang nagbago ang anyo ng salamin. Naglaho ang aking refleksyon at sa halip ay lumitaw ang isang imahe ng isang lugar na hindi ko pa nakikita. Isang palasyo na puno ng liwanag, ngunit sa kabila nito ay may mga aninong umaaligid. Ang mga anino ay pamilyar, tila mga kalaban na dati ko nang nakaharap. Ang palasyo. Ito ba ang aking susunod na destinasyon? Tanong ko sa tinig. Oo, sagot nito. Ngunit mag-ingat ka, tagapagtanggol. Ang liwanag na nakikita mo ay isang ilusyon. Sa likod nito ay nagkukubli ang isang panganib na hindi mo pa nararanasan. Nagpatuloy ang tinig sa pagbibigay ng babala. Sa iyong paglalakbay, may makikilala ka. Isang kaibigan o kaaway, hindi mo pa matutukoy. Ngunit tandaan mo, ang kanyang desisyon ay may malaking epekto sa iyong kapalaran. Nagsimulang manginig ang salamin at ang imahe ng palasyo ay unti-unting naglaho. Bumalik sa dati ang salamin at ang anino ng nakaraan ay tila baga naging bahagi na lamang ng alikabok na bumabalot dito. Sa kabila ng pagod at kaba, alam kong kailangan kong sumulong. Lumabas ako ng kubo at sa aking paglabas, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang paligid ay tahimik, ngunit sa aking isipan ay may nagsisimulang umusbong na mga katanungan. Sino ang taong sinasabi ng tinig? Paano ko malalaman kung siya ay kaibigan o kaaway? Habang binabaybay ko ang daan palabas ng kagubatan, ramdam ko ang pagigting ng aking damdamin. Ang aking mga hakbang ay tila ba'y nagiging mas mabigat, puno ng alinlangan at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang aking pinanghahawakan, ang aking layunin na ipagtanggol ang bayan. Sa dulo ng landas, bago ako makalabas ng kagubatan, may narinig akong yabag ng isa pang nilalang. Nagpatigil ito sa akin. Sa aking paglingon, nakita ko ang isang figura na papalapit mula sa dilim. Hindi ko makita ang kanyang mukha, ngunit may kung anong puwersa ang nagsasabing ito ang taong tinutukoy ng tinig. Magandang gabi, bati niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng misteryo. Matagal na kitang hinihintay, agad kong naramdaman ang pagtaas ng aking balahibo. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong malaman ang sagot dahil ang kanyang mga susunod na salita ay maaaring magtakda ng bagong landas sa aking paglalakbay
bilang tagapagtanggol ng lahi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa aking balat. Nakatayo ako sa gilid ng bangin, nagmamasid sa kumikislap na mga bituin sa kalangitan. Sa kabila ng aking pagod na katawan, nararamdaman ko ang pag-aalab ng aking puso. Ang mga pangako ng diwata ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Ako ang hinirang upang ipagtanggol ang bayan laban sa kasamaan. Sa bawat hakbang na aking tinahak, hindi ko maiwasang isipin ang kinabukasan na nakatadhana para sa akin. Ang bawat laban, bawat sakripisyo, ay naging bahagi na ng aking pagkatao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag sa aking isip. Ano nga ba talaga ang kapalaran ko? Hanggang saan ang kaya kong ibigay para sa bayan? Hindi ko na malayang bumaba ang buwan sa kanyang pinakamababang posisyon. Nagbibigay liwanag sa paligid. Sa ilalim ng kanyang maputlang sinag, nakita ko ang isang anino, isang figura na tila lumulutang sa hangin. Isang pamilyar na presensya ang bumalot sa akin, ang diwata. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mahiwagang kristal, kumikinang sa dilim. Ang kristal na iyon ang naging gabay ko, ang kapangyarihan nito, ang nagbigay sa akin ng kakayahang labanan, ang mga nilalang na nagtatangkang wasakin ang aming bayan. Bakit ka narito? Tanong ko sa kanya, puno ng pag-alinlangan. Hindi ko naisip na makikita ko siya sa ganitong pagkakataon. May panganib na paparating, binata. Sabi ng diwata, ang kanyang tinig ay parang musika sa hangin. Isang panganib na mas malaki pa sa lahat ng iyong hinarap. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Isang malamig na hangin ang dumaloy sa paligid, tila nagbabadya ng unos. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang dapat kong gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Ngunit bago siya nakasagot, isang nakabibinging tunog ang pumailan lang sa paligid. Ang lupa ay nag-alon at ang mga puno ay nagsimulang mag-ugoy sa malakas na hangin. Isang halimaw na nilalang, puno ng kadiliman, ang lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit at ang kanyang presensya ay nagpaparamdam ng takot sa aking puso. Ang kristal, bulong ng diwata, ay ang susi sa iyong tagumpay. Ngunit mag-ingat, binata. Ang kapangyarihan nito ay hindi walang hanggan. Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na nasa aking mga kamay. Sa bawat paghinga, nararamdaman ko ang pagigting ng laban na paparating. Tumindig ako, hawak ang aking espada, at ipinagpatuloy ang aking misyon. Ang halimaw ay lumapit. Ang lupa ay nag-ugoy sa kanyang hakbang. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang pag-aalab ng aking dugo. Ang laban ay nagsimula. At sa aking puso, alam ko na ang bawat galaw ay mahalaga. Sa gitna ng laban, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kristal. Ang aking mga galaw ay naging mas mabilis, mas malakas. Ang halimaw ay nagulat sa aking kapangyarihan, ngunit hindi siya nagpatinag. Ang kanyang mga atake ay mas naging marahas, mas naging mapanganib. Sa gitna ng pag-aalab, naisip ko ang mga tao na umaasa sa akin. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang pag-asa. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ko ang pagbabago. Ang kristal ay nagsimulang mag-init, parang may nagbabadyang panganib. Sa aking pagkamangha, ang kanyang liwanag ay nagsimulang magbago. Mula sa kanyang malaputing kislap, naging pulang liwanag. Isang babala, isang senyales. Binata, ang kristal. Ang babala ng diwata, ngunit hindi ko na siya narinig. Ang lahat ng aking pandinig ay nabalot ng tunog ng digmaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-atake ng halimaw. Ang kanyang mga galamay ay bumalot sa akin, at ang kanyang lakas ay nagbigay ng matinding sakit
sa aking katawan. Naramdaman ko ang pag-aalab ng kristal. Ang kanyang enerhiya ay tila dumadaloy sa aking kalamnan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang kanyang panganib. Isang panganib na maaaring magtapos sa lahat ng aking mga pangarap. Sa gitna ng laban, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Isang ideya na puno ng panganib, ngunit nagbigay ng pag-asa. Kung ang kristal ay ang susi, marahil ito rin ang magiging solusyon. Ngunit paano? Paano ko gagamitin ang kapangyarihan nito nang hindi ako nasasaktan? Sa aking pag-iisip, nararamdaman ko ang pag-alab ng aking puso. Sa kabila ng panganib, isang pag-asa ang bumalot sa akin. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa bawat sandali, ang panganib ay nagbabanta. Ang kristal, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang lihim, lahat ng ito ay nagbigay ng bagong pag-asa, ngunit nagbabadya rin ng bagong panganib. At sa huli, sa gitna ng laban, isang bagay ang naging malinaw. Ang kristal ay hindi lamang isang sandata, kundi isang susi sa mas malaking lihim. Ngunit ano nga ba ang lihim na iyon? At paano ko ito matutuklasan bago magwakas ang lahat?